Napakabuti ng Panginoon sa atin. Kahit anong bagyo ang bumagsak sa atin ay patuloy na nakatayo. Kaya ang topic po natin ay katatagan kung paano umibig sa gitna ng unos. Sa tuwing may bagyong dumarating sa buhay natin, laging dumaraan lamang. Ang problema, pag nag-stay ang bagyo sa buhay nyo, may problema na doon. Everybody shout, Jesus is the way. Jesus is the way. Jesus is the truth. Jesus is the truth. Jesus is the life. Jesus is the life. Amen. 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 Hallelujah. Let us declare Psalm 1 and 2. Because the Lord, He has sent us release from darkness. Come on, with power. In the day of vengeance. For God is Jesus Christ, our great deliverer. Hallelujah. Sige, palakpakan natin ang Panginoon Diyos sa buhay. Glory, glory. Sige, malakas sa palakpak. Para sa Kanya, sa victory, tagumpay na patuloy na pinaparanas sa ating lahat. Amen. God is good. Amen. Amen. Nagagalak ba kayo na nakasama yung katabi nyo? Amen. Thank you, Lord. Yes. Napakabuti ng Panginoon sa atin. Kahit anong bagyo ang bumagsak sa atin ay patuloy na nakatayo. Kaya ang topic po natin ay katatagan kung paano umibig sa gitna ng unos. Matindi, Lord. Gano'n ba? Ibig, unos? Parang awkward. Sa gitna ng pagsubok. Gusto ko sana palitan. Hindi ko napalitan. Siguro sa gitna ng pagsubok. Unos ay parang pagsubok. Dahil siguro malapit na tag-ulan, maraming bagyo. Cancel. Pero may unos. Tandaan natin, lahat ng mga bagyo, karaniwan, laging dumadaan lamang. Amen? Kaya pakisabi sa katabi mo, may pinagdadaanan ka ba? Pinagdadaanan ka ba? Dadaan lang yan. No? Dadaan lang yan. Mukhang may pinagdadaanan ka, kapatid. Hirap na hirap ka na ba? Dadaan lang yan. Sa tuwing may bagyong dumarating sa buhay natin, laging dumaraan lamang. Ang problema, pag nag-stay ang bagyo sa buhay nyo, may problema na doon. Sumpa na yun, baka sumpa na yung nangyayari sa iyo, ay mag-repent na kayo. Si Job ay inagdaanan lamang ng bagyo sa buhay. Pagka yan ay nag-stay ang bagyo sa buhay mo, o pagsubok, ay matagal na nangyayari sa buhay mo, ay magtaka na. Lord, ba't ganun paulit-ulit? May problema. May problema. Laging naman tayo, hindi si Lord. Si Lord, walang problema. Diba? Kayo, Lord, walang problema. Laging perfect siya. Ano ang pag-ibig sa gitna ng unos? Ibig sabihin, ito ay pamamagitan ng problema ay maaari pa rin maibig ang iba na hindi naapektuhan ang kanilang mga emosyon. May problema, may pagsubok, mayroong persecution, may ng barangay sa iyo, nandun pa rin ang pag-ibig mo sa kanila. Amen? Hindi naapektuhan ng iyong emosyon. Amen. Hindi kayo nadadala sa inyong emosyon. Tama po ba? Yun po yung mensahe ng Panginoon binababa. Sapagkat ang iba sa atin ay tuwing dumaranas ng problema ay nakakalimutan ng pag-ibig ng Diyos. Nakakalimutan na. No, minsan, nakapako na dapat tayo sa krus, binubunot natin yung pako at bumababa tayo at sinusuntok na. Lord, bababa lang ko saglit. Diba sabi na, nakapako na ako, kasama ng nakapako ni Kristo. Minsan bumababa ako, tinatanggal ko yung pako at sinusuntok ko yung magulo. Yung minsan may ganun tayo, no? May ganun pangyayari sa ating buhay. Kaya nagkakaroon ng emosyon ng iba, ang iba ay nagagalit, ang iba ay nagkakaroon ng pagtatampo. Ito ay nagiging sanhi ng pagkawatak-watak ng bawat simbahan. Naku po, yan ang plano ni Satanas. Hello, are you aware? Naging aware kayo. Plano po ni Satanas yun na pagkawatak-watakin kayo, mawala ang pag-ibig at nawawala na ang pag-ibig mo. Nawawala pala pag-ibig? Mahal niyo pa ba asawa niyo? No, yung iba parang wala na. Wala nang amen. Amen. Mahal niyo ba ba? Kung naniniwala na ako, nawawala nga talaga yata. Hindi,
Hindi, nawawala po talaga. Ang bawat ginagamit ng tao ay laging dapat nakasandig sa Panginoong Yesus. Kaya nga nawawala po talaga ito eh. Inaalagaan kaya nino-nurture ang relationship, nagde-date pa rin kayo mag-asawa. Dapat kahit pa paano, di ba? Magde-date kayo. Si Macy, sabi ko, mag-date tayo. Tapos biglang, sige, ikaw na muna. Merong trabahong dumating. May kailangan ako dito. Bis ka, sabi ko. Umaga pa lang, bis ka. Wala tayong gagawin mamaya. Mag-date na lang muna tayo. Tapos yung hapon na, andito ako. Hindi ako pwede. Yari. Luhaan. Uwing luhaan. Picturean mo na lang yan, bibilin mo. Inalobat. Paktay. Yamot. Uwing yamot. Nasaksihan ni Sam. Si Sam lang nakakasaksi ng away namin. Yung dadrive eh. Dapat mo nakasandig. John 14:6. Ano sabi doon? I am the way, the truth, and the life. No? No man comes to the Father except by me. Walang makapunta sa Ama sa pamagitan ni Jesus. Ang dami nating dinadaanan, ang dami nating sinasandigan, ang dami nating hinihingahan ng payo, ang dami nating pinagtatanungan, pero isa lang lamang ang daan sa Ama, sa katotohanan, sa buhay, kundi si Jesus lamang. Mabibitin kayo sa mga payo ng tao, kamag-anak, mahal sa buhay. Bitin kayo dyan. But Jesus is unlimited God. Amen? Amen. Kaya niya kayong payuhan, sabihan ng wisdom, knowledge, understanding about life. The problem is, we depend on men, no? In our strength, in our knowledge, in our own strength. Kaya hindi tayo nagtatagumpay. Ang iba naman naunawaan natin ang sitwasyon, ngunit hindi na isasagawa. Ang iba naman ay nasasagawa, ngunit hindi ba na isa sa puso. Ang bawat isa sa atin ay may free will, no? Na tinatawag sa mundong ito. Kaya binaba sa atin, bawat isa ay ang katatagan. Si Jesus ang sandigan, di magigiba. Kasing tatag ng kabundukan. Di ba ang nagtayo? Anang pundasyon niya ay ang bato, di ba? May nagtayo sa buhangin. The housemen build this house upon the rock. And isa pa? Rock yung huli. The wise men build this house upon the rock. The wise men build this house up build. Paano yung build? Build this house upon the rock. House to, di ba? Kahit anong bagyo dumating, kasi ano yung buhangin, iba sa buhangin. Pero si Jesus ang rock, matibay na bato. Ngayon, simento na eh. Kasi nung tinuro ni Lord John, wala pa simento nun. Ngayon po, hollow blocks na. Iba nga ngayon, bakal na no? Wala pa kasing bakal noong panahon na ginagawa sa bahay. Si Jesus ang sandigan, hindi magigiba. Kaso ang tao, nakasandig lang sa kanyang sariling lakas, talino, pera. Yan, may pera pa ako eh. Bakit kailangan ko ng Diyos? Kayo, mag-pray kayo, mga poor people, wala kayong pera. Ganyan ang katwiran ng tao. Pero sa dulo, bagsak pa din. Kaya binaba sa ating katatagan kung paano umibig sa ibang tao sa gitna ng unos o pagsubok. May pag-ibig ka pa ba? Pakitapik ang katabi mo. May pag-ibig ka pa ba? Ha? Sapagkat ang bawat isa inyo ay namomroblema sa ganitong sitwasyon. Kapag nagkakaroon na ng ganitong problema, ay nagkakaroon sila ng violenting away. Away ito. Violent na, kaya ang iba dito ay napapanghinaan, ang iba na ay tumatalikod sa gawain dahil nawawala na ng pag-ibig sa Diyos at sa kapwa. Love the Lord thy God and love your neighbor. Nauubos pala siya. Dahil hindi na naka-amen. Ulit nga, mahal nyo pa ba yung katabi nyo? Amen. Pag bago pa, amen, di ba? Pagka bagong engage pa lang, amen. Di ba? Kaya nga may kasabihan diba, no? Pagka engagement ring nila Miko and Glency, tas wedding ring, tas pagkakasal na supper ring. Kaya nauubos ang kanilang mga pag-ibig. Napakabuti na maunawaan ng bawat isa ang pag-ibig ng Diyos sa gitna ng problema. I-remind natin, mahal na araw na ngayon. Can we watch this video? Yan. And beat him across the back until he could hardly stand up.
Then they put a crown of thorns on his brow, and his face was bleeding. And they laughed at him, and they spit on him, and they mocked him. And with one snap of his finger, 72,000 angels had already drawn their swords, ready to come to his rescue. Saglit lang naman yan. This planet out of existence Okay lang yan. in the universe. And Jesus said, no, to this end was I born. They first took off his Amen, di ba? Naalala, mahal na araw na naman. Nangingilin pa ba kayo? Baka kain ng karne. Pakabusog kayo ng pakabusog. Meron pa ba kayong pag-aalaga sa spiritual nyo? Mahal tayo ni Jesus, ng Ama. Kaya binigay niya ang Panginoong Jesus sa atin. Upang sa gano'n, hindi mahalo ang kanilang emosyon, lalong-lalo na sa ibang tao. Hindi mahaluan ang kanilang pansariling intensyon sa ibang tao o mga nangyayari sa ibang tao, lalong-lalo na sa mga nagmiminister sa atin. Kaya napakabuti maunawaan ng bawat isa ang pag-ibig ng Diyos sa gitna ng problema. Sapagkat ang iba ay nagagawa lamang ito sa pamagitan lamang ng sariling lakas. Kung ang papansin ninyo, ang iba ay binababaan ng salita ng Diyos ay naubusan sila ng lakas at hindi sila muling nare-restore sa kalakasan na dapat binibigay ng Panginoon. Why? Sariling lakas ang ginagamit nila, kaya nauupos sila. Pinipilit nila yung sarili nilang kagustuhan, lakas. Halimbawa, I give you example, i-evangelize tayo. Diba? Yung iba ayaw na. Sapagkat ang iba sa atin, evangelize lamang sa pamagitan ng lakas at hindi sa diwa ng pag-ibig ng Diyos. Do you love them? That's why you're doing that. Do you love God and do you love your neighbor? Do you love the people? Kaya mo ginagawa o nagpapasikat ka lang. O masabi lang na ikaw ay nag-evangelize. Hindi sa diwa ng pag-ibig, masabi lang na merong care group. Masabi lang na meron silang ganto, ganyan. Iniisip lang natin, inintindi natin ang mga problema sa pag-evangelize, may sariling intention, kaya nagkakaroon ng self-glory na tinatawag. Self-gratification, self-glory sa akin. Self-satisfaction. Kaya nga mabuti ng isang Kristiyano ay mabuo ang pag-ibig ng Diyos. Mabuo ang pag-ibig. Marami tayong ganyan. Kaya minsan wala rin tayong pag-ibig, kaya hindi naman natin magawa. Meron naman tayong ginagawa natin, pero wala talaga yung diwa ng pag-ibig ng Diyos. Na hinihingi po ito. Kaya minsan, pinapaalalahan ng sarili natin. At lagi pala, kailangan na sa paghayo ay kailangan mabuo ang pag-ibig ng Diyos. Hello? Naunawaan niyo po, sinasabi ko? Sa diwa ng pag-ibig niyo ginagawa talaga. Kaya tinatanong niyo sarili niyo minsan, why am I doing this? You check and balance yourself, Lord, why am I doing this? Sapagkat dito nasusubok ng Panginoon ang kanilang katatagan. Pag ang pundasyon niyo ay si Jesus, ang pag-ibig niyo sa Diyos, hindi kayo magigiba. Amen? Amen. Amen? Kahit sino pa yan, dumaan sa Malacanang. Amen? Tayo pala magdadala sa Malacanang. Ng mga kaso. Amen. Hindi basta-basta ang ating ginagawa. No? Hindi tayo matitinag. Bata pa ako, binata pa po ako, binabato na po kami. Ang church namin kasi sa music ministry rin ako eh. Anong buhay nang nagbato sa bubong namin? Wala. Addict. Patay na rin. Wala namang nangyari sa buhay nila. Hirap ang buhay, adik yung anak. Kung nagsimba ka na lang sa doon, baka, ano kaya itong ingay nila? Ba't kaya na gano'n? Ba't kaya sila nagpe-pray ng gano'n? Marami na po na tumakwil sa Diyos ay napahamak. Mapalad po tayong lahat na nagtitiwala sa Diyos. Amen? Matatag! Pakisabi sa tabi mo, matatag ka ba? Amen? Pinatatag ako ng Panginoong Jesus. Amen? Dahil ang sandigan ko ay si Jesus. Amen? Hindi, dapat intindihan natin, ang nagpapatatag sa atin ay ang pagsandig natin sa Panginoong Jesus. Amen. Hindi yung sariling lakas natin. Kasi minsan kinakaya natin. Hindi, kaya ko to. Wag mo kong pakilaman. Yan, ganun pa eh. Dahil dito sila ay pinapatalas din ng Panginoon. Tumatalas ba kayo? Tumatalas kayo na tetes ang sarili nyo kung babagsak ka na ba o talagang paninindigan mo. Hindi! Hindi ko aalisin ang church sa amin. Amen, di ba? Matatag. Amen. Subok na matatag, subok na matibay. O bumibigay ka na. Laban-laban o bawi-bawi. Parang ganun. Ano bang gusto mo? Sa Diyos o sa Diablo? Sino magwawagi? Laging ganun natetest tayo. Pinapatalas o sinusubok. Talagang tinitingnan mo, ang pag-ibig mo ay lumalawak. Ang siyang nakakaunawa, ang siyang nakakaintindi, ay siyang higit na umuunawa. Amen? Amen.
Dahil pag naunawaan mo sila'y ganon, ngayon ang pag-ibig mo ay lalong nag-aalab sa kanila. Kinakawaan mo sila, kinakahabagan. Patawarin mo at magsasalta ka. Patawarin mo sila, Panginoon, sa hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Makakapagsalta kayo ng ganon. Binato na kayo, nilatigo, pinukpok ng martilyo, at sinabi mo, patawarin mo sila, Panginoon, sapagkat di nila alam ang kanilang ginagawa. Amen? Amen. Kailangan lamang na makapagtatag sa ganitong sitwasyon, magpakatatag. Sapagkat mas lalo pang pagtingin ng Panginoon ang bagay na ito, lagot na kayo. Dahil ititest, paigtingin niya pa para matest pala tayo mas higher level, pataas ng pataas. Amen? Amen. Oh Lord, palakasin po tayo ng Panginoon. Meron pang parating, no? Pagsubok sa buhay mo. Huwag ka na magsimba dyan. Kulto yan. Yung may mga una-una. Di ba? Huwag ka nang pumunta dyan. Bible. Di ba? Ikaw, bibigay ka ba? Aalukin ka ng langit. Yung pala'y buhay mo'y impyerno. Huwag ka lang maglingkod sa Panginoon. Maraming alok si Satanas. Planado yan ni Satanas. Alam na alam kung paano kanya pabagsakin. Dahil buhay na siya, hindi ka pa buhay. Buhay na po siya. Kaya wag po kayong pakampante sa kalaban. Alam niya ang mga pagtukso sa buhay mo. Ngayon ka lang pinanganak sa mundong ito. Every 100 years, iba-iba na ang mga tao. Sa ngayon, ay tinuturuan ng bawat isa sa atin kung paano umibig sa ibang tao. Amen? Amen. Ang siyang nakaintindi, ang higit na umuunawa, bow. Ano yon? Ang siyang nakakaintindi, ang siyang higit na umuunawa. Unawain mo. May alam ka, marunong ka, unawain mo siya. Amen. At ang pag-ibig mo'y masusubok. Tatatag, lalakas at lalakas. Dahil ang matatag lamang siyang sinasabak sa laban. Amen? Amen. Ang lalampalampa, uhugin, iyakin, ay hindi kailanman ay pwedeng ilaban. Ang iba lang sa atin ay di lamang makuha ng maayos to, sapagkat may sarili silang intensyon, no? Mayroon tayong sa personal motivation o personal intention, self-seeking. Minsan kaya natin ginagawa isang ministry, diba? Sabi ko nga sa inyo, kung gusto niyo sumikat, wag po kayo dito. Mag-artista kayo. No? Kung papasikat lamang ang intention nyo rito, pa-impress sa mga chicks, wag po rito. Gagamitin nyo ang church para lang ma-impress ang mga tao sa inyo, or may masabi lang na kayo ay may natapos, babagsak po kayo. Kailangan maintindihan nyo, kaya nyo ginagawa ang ministry ay dahil sa Panginoong Yesus. Pag-ibig nyo sa Kanya. Amen. And when that is right, that is your goal, hindi kayo babagsak. Dahil si Jesus lang ang matibay na pundasyon na sandigan ng pag-ibig. Amen? Amen. Kahit anong bagyo pa yan. Kahit ano pa ang dumaan sa church na ito. Patuloy tayong nakatayo. Sa buhay mo, di ba? Sa relasyon nyo, mag-asawa, sa negosyo mo, pag sigurado ka si Jesus ang nagbigay, siya ang nagpatatag, siya ang nagbigay, siya ang nagpapala. Pag ganun, siya ang sentro ng iyong buhay, sigurado ko sa iyo, hindi kayo magigiba. Ngunit ang iba naman ay may kagustuhan pang magawa, kaya hindi nakakapaghayo ng maayos. Iba naman may gusto ko pang may ma-accomplish sa buhay ko, parang wala nangyayari sa buhay ko. No. Lalo kayong may matatapos pag kayo po ay sumunod sa Panginoon. Mali kayo ng pagkaintindi, kaya hindi nyo naintindihan. God has a plan for you, for me. Prosper you, not to harm you. You have a future sa Lord. Amen? Amen. Baka sabi sa katabi mo, may future ka sa Lord. Ano ba yun? Diba? Huwag mo siyang itakwil o ilayo.
o itsipwera sa plano mo sa buhay dahil siya lamang ang mag-aayos nito. Ano man plano mo, isama mo siya dahil siya lang makakapag-ayos niyan. Kahit ano man ito, kahit man ito ay nakakapagpagaling tayo minsan, ngunit ay wala naman ang pag-ibig ng Diyos, ay wala rin. Kung kahit kayo may giftings kayo, di ba? 1 Corinthians 13:13, ano sabi? 1 Corinthians 13:13, samantala nananatili ang tatlong ito, ang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig. Ngunit ang pinakadakila sa mga ito ay ang pag-ibig. Amen. Kahit kayo may faith, no? May faith kayo, pagpapagaling, di ba? That can move mountains, meron kayong hope. Pero kung wala kayong love, baliwala din lahat. Binasa natin kanina. Kaya napakabuti na ang pag-ibig ng Diyos ay mabuo sa atin. Pag-ibig ng Diyos, hindi pag-ibig ng tao, eros or phileo. Kailangan unconditional love. Walang kondisyon. Mahal kita, if pogi ka. Mahal kita, if kung maganda ka. Mahal kita, if kung may pera ka. Mahal kita kung magpakabait ka na, magbago ka. Ang dami nating kondisyon sa pagmamahal. Hindi love tawag doon. Kala mo naman di ka nagkakasala kung maka-create ka ng standard sa buhay mo. Ang taas-taas ang standard mo. Yung sarili mo, wala namang standard, may value, pero mababa. Pero kung makahanap ka, yan tuloy, hirap na hirap ka. Mali ang iyong pundasyon, mali ang gamit mo sa buhay nito. Dapat unconditional love. Walang kondisyon. Sa pagpapakasal, walang kondisyon, kundi love. Amen? Amen? Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Kailangan lamang na maipanalangin mismo ang katatagan. Yan, pagpipray natin, ng kanilang mga puso. Maging matatag ka, kapatid, ang iyong paghahayo, ang iyong pagpapagaling at pagtuturo. Tigas ba ng ulo nila? Pagturo ko pa rin, suko ka na? Ayoko. Bad trip ako, hindi ako magtuturo ngayon, pastor. Pati na rin ang mga gampanan nila ng mga giftings nila. Sa bawat ministry na kanilang mga ginagampanan. Mababaw pundasyon mo, yun lang. Hindi ka na makapaglingkod. Sino ba pinaglilingkuran mo? Ang tao ba? Ang dami, no? Suko ka na agad. Sapagkat ang pag-ibig na binibigay sa atin ng Panginoon ay ang pag-ibig upang iharap ang mga pagsubok mula sa labas, pati na rin magabayan ng iba sa pamagitan din ng pag-ibig ng Diyos. Sa labas, pag-ibig natin sa kapwa. Dito pa lang, di na tayo makaibigin. Paano pa? Ayaw mo ng katabi, lumipat ka pa ng upuan. Ha? Sino lumipat ang upuan? Ayaw ko makatabi yun? Hindi ko siya mahal. Ha? Ang tanong, paano magkakaroon ng pag-ibig mula sa Diyos? Sa ating estado ay hindi agad nandiyan kayo? Paano? Are you there? Nabibigyan ko naman kayong kopya, makinig lang kayo. Sa inyong estado ay hindi agad nakikita ninyo, kundi makita ito sa gawa. Love is an action word. Verb. Hindi po ito salita-salita na mahalang. Ipakita mo na mahal mo magulang mo, anak mo, mahal mo ang girlfriend, boy, hindi pala tayo girlfriend, patawag doon, ang iyong fiancé sa pamagitan ng gawa. No? Amen. Kaya ingat kayo mga babae pag bigay ng bigay sa inyo yung lalaking yun. Ha? Babala. Sawa ni Babalu. Ha? Pag bigay na ng bigay, ha? Alam na, may balak. Mukhang nagmamahal na siya. Ingat kayo sa pagtanggap-tanggap. Baka minamahal ka na niya. Ha? Karaniwan ganyan sa gawa, no? Bigay ng bigay. Dahil mahal niya, na po? Sa pamagitan, di ba pag mahal niyo ang Diyos, bigay kayo ng bigay. Sino ang nagtayo sa opening balat yan? Pakita niyo mga pangalan. Hindi mo na. Joke lang. Pag mahal mo, bigay ka ng bigay. Pero pag di mo mahal, puro ka duda. Amen? Amen. Natural yun.
Natural po yon. Kayo, mahal nyo ang ministry, gawain. Mahal nyo ang Panginoong Yesus. Nagbibigay kayo sa ministry ito. Amen. Amen? Amen. Nagbibigay kayo sa gawain para magpatuloy pa tayo. Ha? Salvation is free, binigay ng Panginoon. Pero yung bayad po sa aircon, may bayad po yun sa Meralco. Hindi mo pwede sabihin sa Meralco, anak ako ng Diyos, siya may-ari ng lahat ng bagay. Ilibre mo ako, ilibre mo. Burahin mo yan, burahin mo yung bill na yan. Hindi ba pwedeng ganon? Amen po ba? Amen. Kailangan natin mag-ambagan para sa kuryente. Sa pamamagitan ng mga bunga ng ginagawa, nakikitaan sa inyo ang paglago. Ito sa pamamagitan ng disciple at pagdami. Amen? Kamusta every Friday nyo? Amen. Ha? Dumadami na ba kayo? Nalilito kayo? Ha? Ayan nyo Friday dito ay pagka na may nagbigay po na kalahati. Ma-sealed natin to para pag Friday hindi na lumabas yung mga salita ng Diyos sa labas. Para tayo lang maka-absorb. Hindi yung ingay paggabi kasi mabot tayo alas 12. One time po kasi nasarapan kami sa tugtog. Bukas pala yon. Alam niyo naman, deliverance tayo, di ba? Kanta pa lang, talagang lumalabas sa mga demonyo. Pero hindi natin sinasabi yon. Nadi-deliverance na, kanta pa lang. Ha? Kaya, kailangan maayos din natin. Dahil we love our neighbor. Amen? Amen. I want to pray for them. Talagang gawa ng paraan talaga. Pero hindi pwedeng magwagi ang kaaway. Kasi gusto nila palayasin na tayo rito kasi maingay daw tayo. Sa tingin ng tao, maingay tayo. Ano po? Yung mga hindi Kristiyano, nag-iingay. Pero sinasabi natin, nagpe-pray tayo. Diba? Kasi po ito magamit yung pang-outdoor po talaga yan. Kasi po yung mga sinasaksak natin, hindi pwede pipitsugin. Kasi pinagpapala po tayo, no? Nakakabili tayo ng magandang gamit. Ano yung problema po sa progress, no? May palakpakan natin pa yun. Kasi po mga gamit, drums, lumalaki, hindi po pwede saksak yan sa mga mahihinang klase. Mahihinang gamit. Kaya pinalitan nga po natin Ayan, normal na malakas, lalo itong drums, walang pihitan. Hindi ko alam kung paano pahinain. Po. Walang pihitan yan. Pero yung electric drums, nakokontrol po yun. Pag lumakas po siya, hindi ko marinig. Lalakas isig. Lalakasan ng isa. Ano? Sabi mo? Yan. Lalakasan rin na yung isa. Nagpalakasan na. Ngayon, naka-stay yung lakas ng drums. Malakas na lahat. Yung taas. Pero po, pag ito po ay nakulong, di ba? Sama na natin si Sig. Ayun, medyo hihina. Hindi nahihingi ng pakilakas yung akin. Tapos kulang pa po tayo kasi ng mga gamit. Kaya pray. Walang monitor ang laki gitara lang tapos ang ingay pa. Si Rom, lalakasan niya, pakilakas nga, di ko marinig. Todo na sa inyo, lakas. Kasi kailangan katabi niya yung speaker. Para kahit mahina lang, alam na niya. Kaya nagsama-sama na maingay. Pero kaya pray po na nagkaroon tayo ng magagandang gamit. Ng mga backup natin, wala pong ear monitor. Diba? Pakilakas nga yung boses kong sitonado. Hindi ko marinig. Lalakasan naman namin. Ayan na. Hindi pa rin. Eto pa. Todo na yan. Wala pa rin. Wala ka siguro boses. Ayun po, nagpapalakasan kasi wala pong ear monitor. Yung monitor na nakarap sa mukha nila. Andun. Dumidepende. Kulang tayo sa gamit. Kaya po tayo nagpapalakasan. No? Lakas dito, lakas dyan. Kaya konting unawa, hindi nyo po kami maunawaan, pinapaunawa ko po sa inyo. Kung naririnig nyo lang po isang buong malakas, hindi po basta-basta yun na nakukuha. Ang lakas nyo, sige, hinaan namin. Hindi po ganun yun. Ha? Naintindihan nyo po? Amen. Hindi po basta-basta ganun yun. Pag nasa, po nyo kami, na position namin, hindi po ganun basta yun. Mag-akapela tayo lahat, baka pwede pa. Hindi, mamalat naman sila. Okay? Kaya pray na talagang ito po, na soundproof natin, pray natin. Nung una, bukas nga yan, sinarado na natin, aircon, yung bill na lang, monthly talaga, tumataas. Kaya pray,
Because you love this ministry, you cooperate. Amen? Amen. And you contribute. Amen? Amen. Yan, palakpakan natin ang Panginoon. Paano ma-maintain naman ang pag-ibig? Ito naman ay sa pamagitan ng pag-check and balance. Bawat isa, maaari din yung gamitin ang mga salita ng Diyos. Deliverance natin, kailangan turuan ng bawat isa sa atin. Para ma-maintain yung pag-ibig, kaya tayo nag-deliverance. Ito ay yung sarili ay tuturuan ninyo kung ano ang pag-ibig ng Diyos. Train your heart, train yourself. Natuturuan po ang puso. Amen? Amen. Kailangan na lagi ninyong ipaalala. Sabihin natin, ipaalala. Ipaalala. Sa inyong sarili na buhay ang Diyos at mahal na mahal tayo ng Diyos. Amen. Teach yourself. Turuan yung sarili nyo. Kailangan iyon sapagkat sa pamagitan ng iyong labi at dedeklara ninyo na ito na kayo ay at kayo ay lumalakas. Pag dinideklara nyo, mahal ako na Jesus. Mahal ako ni Jesus. Kinanta ba? Mahal ako ni Jesus. Mahal ako ni Jesus. Ako ito'y aawitin ko sa inyo, sa mundo. Turo nyo sa mga kids, ha? May kids church ba tayo ngayon? Wala. Meron? Nasa baba sila. Minsan nga, wala ako rito. Magtuturo ko sa baba ng kanta. Bakit di nabubuo ang pag-ibig ng Diyos sa tao? Ito'y dahil sa mga maling pangunawa natin. Nakukulangan ng bawat isa sa inyo ng pangunawa. Hindi natin naunawaan na pinatawad na tayo ng Diyos. Ang kulit mo. Pinatawad ka na ng Diyos. Mahal ka na niya. Mag-move on ka na. Ang kulit mo. Ba't ang kulit mo? Pinatawad ka na. Sabi na nga pinatawad na kita. Hindi ako sinungaling. Ang kulit mo. Parang ganun Ako lang po yan. Kasi pa ulit-ulit. Ninanamnam, nag-i-emote ka pa dyan. Pinatawad ka na nga Okay na yun. Ang mahalaga ay magbagong buhay ka na. Hindi. Amen. Dadamahin ko pa. Bakit ko Lord ginagawa ito? Hindi ako karapat dapat, Lord. Tawagin mong anak. May ganun-ganun ka pa, no? Makasalanan ako, Lord. Ay, nawala. Makasalanan ako, Lord. Ang godly repentance, godly sorrow produces repentance, di ba? Amen. Kailangan pag tayo humingi ng tawad, nag-repent tayo, meron tayong pagsunod. Yung susunod na tayo kay Jesus. Yung maglilingkod na tayo sa Kanya. Ang ungodly sorrow kasi, nalulungkot ka lang, nahuli ka ni Mrs., di ba? Naku! Hindi na po mahuhuli. Nahuli ka ng magnanakaw ng pulis. Nagsisisi na ako. Palayain niyo ako. Nakulong ka. Pero ang pagiging malungkot, godly sorrow, kailangan po produces repentance. Merong pagbabagong isip. Maglilingkod ka na kay Jesus. Amen? Amen. Naunawa nyo yung demonstration ko. Marami nalulungkot lang sa kanilang kasalanan dahil nahuli lang ni Mrs. Parang ganon. O balik pa rin sa dati. Hindi po godly sorrows yun. Kaya ka bumabalik sa dati kasi iyak ka lang ng iyak. Walang repentant na nangyayari sa iyo. Diba? Walang pagbabagong isip. Yes. Diba? Self-realization. Walang ganon. Diba? Katulad ng alibugang anak. Nagsalita-salita pa siya. Na? Hindi ako dapat maging anak. Doon na lang ako sa babuyan. No? Ay, sa mga maging alipin mo lang ako. Pero hindi. Tayo ay anak ng Diyos, tayo pinili niya, dapat doon ka sa position mo, sinuutan pa rin ng ring, di ba? Sandalyas. Karaniwan sa atin, kaya po, hindi nabubuo ang pag-ibig natin dahil hindi po natin naunawaan na talaga tayo pinatawad na ng Panginoon. Amen. Na tayo ay there's no condemnation for those who are in Christ Jesus. Nag-i-emote tayo lagi. Kaya napakabuti din na inyong ginagawa sa deliverance. Nag-ano tayo?
nag-check and balance. Nakukulangan ng bawat isa sa inyo, ang iba naman ay di nakokontrol ang emotion dito. Kaya nga, meron tayong deliverance. Akala nyo tapos na kayo? Agi Jumid po, huwag kayong mawawala, no? Sa mahal na araw, Monday pa lang andun na. Merkulis ng gabi yung iba, next batch, no ba, last batch is kiskisan na lang, ay, sa Dilaw ba, kiskisan? Sa Dilawan, para makabalik agad, ay sa first day of Thursday, kung wala na, susunduin kayo. Katulad ng dati, kung wala pa yung sasakyang high ace natin, natatagalan. Attend po kayo, kaya nagdi-deliverance, sinuturuan po kayo para sa sanctification, matuto po kayo magpalinis. Iba may nag-reach na po, pero naman ba, mag-reach na po kayo 1,000 per people na matuto. Magpasa na po kayo sa GCash, sabihin nyo, pinasa nyo na. 2 days, para sa inyo lang yung pagkain. Wala pa pong bayad yun sa mga teacher, magtuturo sa inyo. Yun ay pagkain nyo lamang. Ayun, nalibre siguro iba na wala pong pambayad ng pagkain, mga full-time worker natin. Yun, palibre nyo kahit papano. Si Ernesto. Ewan ko kung magbibigay Ernesto. Kung magbigay man siya, salamat sa Diyos. Nagpala ka. No? Kung siya ay, di ba? Basta lahat pwedeng mag-ambag. Amen. Minimum of 1,000, maximum of 1 million. Bakit kayo tumatawa? Kaya nyo yan. Tanong mo kay Montade, bilyon ibibigay sa iyo. Amen. Nandito po. Bagong magsalubong. Basta keep the faith, no? Magtiwala kayo sa Diyos, wag sa tao. Amen. Amen. Malay nyo naman, mawalan kayo ng malay. Ang iyong panalangin para sa iba't iba, sapagat ang iba dito ay di naunawaan nila at hindi nyo makontrol. Hindi makontrol. Ipanalangin po natin ang katatagan. Na po, hindi nyo makontrol na ang iyong galit, pag-ibig nyo nawawala na. Pray, love, joy, peace, patience, kindness, goodness, gentleness, faithfulness, self-control. Ang fruit of the Holy Spirit ay self-control. Ha? Hindi yung pigilan mo ko, pastor, pigilan mo, sututukin ko yan. Ha? Self-control. Ha? Maghulis dili ka. Ha? Self-control, kailangan, kaya lagi tayo nagpe-pray. Pag kinain na yung prutas mo, ng self-control, Lord, hallelujah, hallelujah, hingi ka uli ng patience, love. No? Self-control. Magbunga. Diba? Sinabi ko na sa inyo yan lagi, diba? Sa spiritual, pag kinain, di ba, yung anak mong isa, number 1, nawalan ka na ng patience, kinulit ka naman number 2 mo, anak, kailangan pray ka. Lord, patience. Hindi po tayo parating may self-control, no? Kaya lagi nagde-devotion, nagpe-pray. It doesn't guarantee na anointed ka last week, anointed ka pa rin ngayon. Kaya laging humihingi ng lakas sa Panginoon. Amen po ba? We're done. Are you blessed? Anong tatak natin? Ang ating topic? Katatagan kung paano umibig sa gitna ng